Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Ethel na hindi binanggit ang kanyang address. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Ethel. Isa ako sa mga masugid na nakikinig sa programang ito, maging noong napapakinggan pa ito sa radyo. Nag-aaral pa ako, mahilig na akong makinig sa drama. Sa katunayan, naaawa ako sa mga may karanasan na naitatampok sa YouTube channel nyo. Wala akong balak kutyain ang mga itinuturing na bagong bayani, pero ang kwentong aking ibabahagi ay may kaugnayan din sa isang OFW. Sa mga tagapakinig, lalo na sa mga OFW, huwag nyo sana akong husgahan o kainisan sa pagbabahagi ko ng kwento ko sa programang ito dahil gusto ko lang i-share ang naging karanasan ko. Bakit, Ethel? Ano bang problema mo? Bakit ayaw mong payagan si Mikey na mangibang bansa? Alam niyo naman na bagong panganak pa lang ako. Nahihirapan pa po akong kumilos. Naku, hindi yan ang dahilan para pigilan si Mikey na mangibang bansa. Dapat nga, magpasalamat ka kung makakapag-abroad siya para umunlad ang buhay niyo. Mama,
At isa pa, kung nahihirapan ka dahil bagong panganak ka, nandito naman ako. Magkatabi lang ang unit na inuupahan natin. Andito ako para tulungan ka kung sakali. Kaya walang problema. Hindi mo dapat pigilan si Mikey na mag-abroad dahil iniisip lang niya ang kapakanan ng pamilya niyo. Hindi mo dapat sinabi kay Mama ang napag-usapan natin, Mikey. Anong pinag-usapan? Yung tungkol sa sinabi kong huwag ka nang mag-abroad. Bakit kailangan mo pang sabihin kay Mama? Ano bang masama doon? Nanay ko naman yon. Bakit kasi? Kinausap niya ako. Nagagalit. Bakit daw ayaw kitang payagan mag-abroad? Ha? Hindi kita pinipigilang mag-abroad. Ang hiling ko lang, huwag ngayon. Dahil kapapanganak ko pa lang. Ethel, pareho din naman yon. Kaya mabuti ngayon pa lang, asikasuhin ko na ang mga papeles ko. Payagan mo na, anak. Kung gusto mo, dito na lang kayo sa bahay tumira ng apo ko. Tay, hindi rin naman ako basta-basta pwedeng umalis sa inuupahan namin. Lalo na at nag-aalala ang asawa ko na walang kasama ang biyanan ko. Sa bagay, naiintindihan ko naman ang asawa mo. Oh, bakit ka napabuntong hininga? Wala po, Itay. Huwag niyo na lang akong pansinin. May mga bagay lang talaga na hindi ko maiwasang isipin. Ay, nako. Naniniwala ako na kung ano man yung mga problemang nararanasan mo ngayon, Ethel, malulutas yan. Ang mahalaga, magtiwala kang lagi sa Diyos, anak. Ayos na ang lahat ng kailangan ko. Hinihintay ko na lang ang flight ko. Mikey. Magandang magiging trabaho ko sa abroad. Magagamit ko pang pinag-aralan ko. Mag-iingat ka doon. Mag-ingat din kayo dito. Oh, wag mong papabayaan si Mama. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi mong tatandaan na kaya ako mangingibang bansa ay para magtrabaho. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Salamat, Mikey. Tatandaan mo lagi ang bilin ko. Lagi kang mag-iingat doon. Wala akong choice, Ate Emmy, kundi sundin na lang ang kagustuhan ni Mikey na mangibang bansa. Habang inaalagaan ko ang anak namin, inaasikaso ko rin ang nanay niya dahil yon ang utos ng asawa ko. Lahat ng mga kaibigan ko, sinasabi nilang maswerte daw ako dahil maganda ang trabaho ng asawa ko sa ibang bansa. Magiging masagana daw ang buhay ko, bagay na ipinagpapasalamat ko rin.
Pero pagkatapos ng 10 taon ni Mikey sa ibang bansa, magbabayad na naman sa school ang anak natin, Mikey. Sana makapagpadala ka naman ng pandagdag sa kita ko para may pambayad sa school ng anak natin. Sinabi ko na nga sa'yo, Ethel, hindi muna ako makakapagpadala. Magremedyo ka muna dyan. Ano ba talagang nangyayari? Bakit lagi na lang ganyan? Ano ka ba naman, Ethel? Alam mo namang hindi madaling magtrabaho dito sa ibang bansa. Bakit naman ganyan ang sinasabi mo ngayon? Di ba yan ang gusto mo? Gusto mong magtrabaho sa abroad para mapaunlad ang buhay natin? Tayo ng anak natin? Grabe ka naman. Hindi mo dapat sinasabi yan. Dapat iniintindi mo rin ako. Lagi naman kitang iniintindi. Pero 10 taon ka nang nagtatrabaho dyan. Nandito pa rin kami sa dati naming inuupahan hanggang ngayon. Ethel, 10 taong gulang ng anak mo. 2 beses pa lang kayong nagkita dahil 2 beses ka palang nagbakasyon. Ang mahirap pa, mula nang magkaisip siya, lagi na lang siyang nakikinood ng telebisyon sa tinitirhan ng nanay mo. Kasi wala tayong sariling telebisyon. Pero nagreklamo ba ako? Kaya huwag mo naman sabing hindi kita naiintindihan, Mikey. Dahil lahat ng uri ng pangunawa, ibinigay ko na sa'yo. Sapat na ba yung perang binigay ko sa iyo, anak? Opo, itay. May ipon din naman ako sa pagbebenta ng iba't ibang cosmetics. Ay, Ethel, anak. Alam kong naaawa kayo sa sitwasyon namin ng apo nyo, itay. Pero huwag kayong mag-alala. Kumikita din ako sa pagbebenta ng iba't ibang cosmetics. Kaya may paraan pa ako para masuportahan ang sarili ko at ang anak ko. Bakit ang biyenan mo? Hindi man lang ba kayo matulungan ng apo niya? Palagi niyang sinasabing wala siyang pera, itay. Ano? Pero alam ko, mas malaki ang pinapadala sa kanya ni Mikey kesa sa aming mag-ina. Ethel. Hindi lang yun, itay. Nakumpleto na ng nanay niya yung mga appliances sa tinitirhan niya. Habang kaming mag-ina, wala. Nakikipanood pa rin si Aisha ng telebisyon sa biyanan ko. Kaya malaking pagkakamali ng mga kaibigan ko na sabihing maganda na ang buhay ko dahil nasa ibang bansa si Mikey. Malaking pagkakamali yun, itay. Bakit, Ethel? Saan ka galing? 8:00 na ng gabi. Kararating mo pa lang? Pasensya na po kayo, Mama. Naningil pa po ako ng mga pautang ko sa cosmetics. Sigurado ka? Baka iba na ang ginagawa mo. Ha? Mahiya ka naman. Kawawa ang anak ko na nagtatrabaho sa ibang bansa. Isipin mo naman ang hirap at sakripisyong ginagawa niya sa pagtatrabaho sa malayo. Mama, wala po akong ginagawang masama. Huwag niyo naman akong pag-isipan ng hindi maganda. Mabuti naman kung totoo ang sinasabi mo, Ethel. Ilipat mo na si Aisha dyan sa tinitirhan niyo para makapagpahinga na rin ako. Opo, Mama. Imbes na makapagpahinga ako, Ano ba ginawa naman mo ang naman biyanan akong ko? yaya.
Hindi ko sukat akalaing pinaghihinalaan pala niya ako. Mami, bakit wala tayong TV? Ha? Anak, hindi naman natin kailangan ng TV, di ba? Sana may TV tayo, Mami. Para dito na ako manood sa bahay. Hindi na kay Lola. Bakit anak? Ayaw mo bang manood dyan kasama ng lola mo? Gusto ko, Mami. Pero sana may TV tayo. Wala man lang tayong appliances dito, Mami. Pero si Lola may refrigerator, washing machine at computer. Huwag ka nang maghanap ng wala, anak. Pagtiyagaan mo kung ano ang meron ka. Ay, Ang mabuti pa, maligo ka na. At ihahanda ko pa ang mga i-deliver kong paninda. Siya, pumunta ka na anak. Parang napaka-imposibleng isipin, pero totoo, Ate Emmy. Matagal nang nasa ibang bansa ang asawa ko, pero nanatili pa rin kami sa inuupahan namin. Kung ano ang mga kasangkapang naiwan niya, yun pa rin ang pinagtsatsagaan naming gamitin. Ang tanging naidagdag lamang ay ang mga naipundar ko habang nagbebenta ng mga pampaganda. Pero ang biyanan ko, kumpleto sa gamit. Bukod sa computer, may mamahaling cellphone pa siya. Ang pinapadala lang ng asawa ko sa aming mag-ina ay pambayad sa aming renta at para sa pag-aaral ng aming anak na minsan ay kulang pa, kaya kailangan ko pang pagkasyahin. Hanggang sa biglang dumating si Mikey na hindi ko inaasahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na darating ka? Ethel, biglaan ito, kaya hindi kita nasabihan. Tingnan mo nga oh. Iisang bag lang ang dala kong dumating. Bakit? Anong nangyari? Pwede ba Ethel, huwag ka nang magtanong. Nagugutom ako. May makakain ba? Meron. Buti na lang nagluto ako. Kung hindi, wala ka sanang kakainin. Gutom na talaga ako. Ipaghain mo naman ako. Sige, sandali lang. Bilisan mo ha. Talagang gutom na ako. Pagkatapos kong kumain, gusto ko na rin magpahinga. Mama, pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan? 2 buwan na ang lumipas nang biglang dumating si Mikey. Araw-araw siyang lumalabas, pero hindi niya sinasabi kung saan siya pumupunta. Alam niyo po ba kung ano ang nangyayari? Bakit ako ang tinatanong mo? Kayo ang mag-asawa. Dapat alam mo yan. Baka kasi may nasabi po siya sa inyo. Wala siyang sinasabi sa akin. At kung sakali mang sabihin niya, bakit ko naman sasabihin sa iyo? Ha?
Kaya pwede ba, Ethel? Huwag kang magtatanong sa akin. Kung ano man ang nangyayari sa inyong mag-asawa, wala na akong pakialam. Ethel, anak, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Tay. Gusto ko lang malaman kung ano ang totoo. Ay, nako. Ano bang nangyayari sa inyong mag-asawa? Kinakabahan ako, Tay. Pakiramdam ko, gumagawa ng kababalaghan ang asawa ko. Ethel, Alam niyo kung ano ang sakripisyo ko para sa aming anak, para sa aming pamilya. Kaya hindi niyo siguro ako masisisi kung bakit ginagawa ko ito ngayon. o sige, basta mag-ingat ka, anak. Baka kung anong mangyari sa iyo. Bahala na, Tay. Basta susundan ko si Mikey ng palihim. Ayun ang asawa ko. Hindi niya alam na sinundan ko siya ng palihim. Sino kaya ang nakatira sa bahay na pupuntahan niya? Ayun na. Kumatok na siya. May lalaking nagbukas ng pinto. Sino kaya ang Diyos ko! Naghalikan sila sa bibig ng lalaking nagbukas ng pinto. Anong ibig sabihin ng nakita ko? Sino ang lalaking kahalikan ng asawa ko? Nagulat ako sa nasaksihan ko, Ate Emmy. Kaya agad akong pumunta sa bahay na pinuntahan ng asawa ko. Pero mas malala pa ang aking natuklasan. Sa pagkakataong yun, nasagot lahat ang tanong ko. Kung bakit noong nasa ibang bansa si Mikey, walang nagbago sa buhay namin ng anak ko. Dahil bukod sa nanay niya na pinapadalhan niya, may iba pa pala siyang binubuhay. Hindi na nakapagkaila sa akin ang asawa ko at inamin niya ang lahat, pati na ang tunay niyang pagkatao. Dahil sa mga natuklasan ko, umalis kami ng aking anak sa aming inuupahan at lumipat sa bahay ng aking ama. 18 taon na ngayon ang anak ko, Ate Emmy. At simula nang iwan namin si Mikey, wala na kaming balita sa kanya. Inuulit ko ang mga sinabi ko sa unang bahagi ng aking liham. Hindi sa sinisiraan ko ang mga kababayan sa ibang bansa. Pero batid kong may ilan din na may inililihim. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ethel. Ethel, una sa lahat,
Salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong sensitibong karanasan. Ang bawat nilalang ay may iba't ibang katangian. Mayroon din silang iba't ibang emosyonal na saklaw. Masakit isipin ang nangyari sa iyo o sa inyong dalawa ni Mikey. Ang maipapayo ko lang, mas makabubuti kung ibaon mo na lang sa limot ang mapait na karanasan mo at patuloy kang maging matatag sa anumang uri ng pagsubok na maaring dumating sa buhay mo. Alam kong kaya mong suportahan ang pamumuhay ninyong mag-ina dahil nagawa mo na ito noong hindi mo pa natutuklasan ang lihim ng iyong asawa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na